kapatid, friendship, ka-prayer partner, ka-UGC at katuwang. Ito po ang pinakasukdulan sa lahat ng winika ni Jesus, ang kapitong salita ni Jesus. Hango sa Luke 23, simula verse 44 hanggang 46. Na mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." Ang kahulugan po ng ikapito't huling salita ng Panginoong Yesus, the word of contentment. Think about it. Tila ba nasisiyahan na ang Panginoon sa naging misyon sa Kanya ng Diyos sa ibabaw ng lupa upang maganap ang katubusan? Alam niyo po, kung pagninilayan natin itong ikapito't huling salita, naalala ko po ang aking ama. Malamang bago siya nalagutan ng hininga noong hapon din ng July 22 last year. Yun din ang sinambit niya, yung sinambit ni Jesus. Pater, in tus manos encomiendo me espiritu. Father, into your hands I commit my spirit. And at 3:40 in the afternoon of that date, my father gone here on earth. Alam niyo po, nakakatuwang isipin. Halos maiyak ako nung malaman kong wala na ang father ko. Lumuhod, umiyak, at humiling pa ako sa Panginoon na ako'y patatagin sa gitna ng kalungkutan. Alam niyo po, ng mga oras na siya'y ililibing, pakiramdam ko po parang gusto ko nang iyakan. Subalit sa tulong ng Espiritu ng Diyos, pinigilan ko yon. At ang sabi niya, "Anak, huwag mo ikalungkot ang pamamaalam ng iyong ama, sapagkat naging bahagi siya ng misyon sa pamamagitan ng aking gawain. Kaya naging elder disciple, kaya naging broadcaster, at naging masipag sa pagdenegosyo. Nagpawang sariling niyang pawis, dugo. At hanggang sa nagkaroon siya ng sariling channel. Alam niyo po, kung hindi dahil sa kanya, wala ang Kapahayagan TV, wala ang UGC, wala ang lahat ng social media platforms upang maibahagi kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, ka-UGC at katuwang. Tulad ng Panginoong Yesus, nasiyahan ka na ba sa ipinapagawa ng ating Panginoon? Kailangan pa bang masiyahan o may kulang pa sa buhay mo?
Sama-sama tayong manalangin. Aming Diyos na nasa langit, dahil sa ikapito't huling salita ng Panginoong Hesus, ay nagkaroon kami ng pangunawa upang sa gayon po ay patuloy naming masariwa ang aming pagdinilay sa mga salitang binikas mo. At hari nawa, Panginoon, patuloy mo kaming ingatan, samahan at yabayan. Sapagkat dinanas mo, ipinadama mo sa amin ang dakilang pag-ibig ni Jesus nang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Tandaan po natin ang winika ni Jesus bago siya malagutan ng hininga na nakabayubay sa krus. Padre, en tus manos encomiendo mi espiritu. Father, into your hands I commit my spirit. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. The seventh last word of Jesus on the cross. Father, into your hands I commit my spirit. I would like to start my reflection borrowing the reflection of Father Marcel Santillaros, a missionary from the Congregation of Xaverian Missionaries of St. Francis Xavier, which for me is very beautiful and worth sharing. And I quote, Jesus' last words are a prayer shouted into the dark heaven. Father, into your hands I commit my spirit. The words are taken from Psalm 31, one of the Bible's most eloquent prayers that swings in mood from anguish to thanksgiving. Luke the evangelist made only small change in citing the psalm with the addition of address, Father. 3 times in Luke's Passion narrative, Jesus addressed his Father in prayer, entrusting his life to God's will on the Mount of Olives, pleading for forgiveness on behalf of his enemies, and now at the moment of death. Luke clearly states that the spirit of trust in a faithful God accompanies Jesus in death. And having said this, he expired. Even though the powers of darkness seem triumphant, Jesus dies confidently, entrusting his spirit into the hands of his Father. The power of darkness has been defeated by Jesus' trust in faithful God. Jesus was fully committed to God's will and had set his face toward Jerusalem. Remain faithful to the end. Jesus' exodus was completed and he would return to God in order to lavish on the world the spirit of forgiveness and salvation. Jesus has been at the mercy of hands, and that had no mercy. For as he had told them, it was their hour. Then he prayed this final prayer, Father, into thy hands I commend my spirit. Things change when we put them in God's hand. What Satan thought would be a defeat, in God's hand is our victory. What Satan thought would be our shame, in God's hand is our success. What Satan thought we would be a way down, in God's hands is our way out. What Satan thought would be our midnight, in God's hands is our morning.
When Satan thought we'd have our limping, in God's hands is our leap. But Satan thought we were a stumbling block, in God's hands is our stepping stone. As a wife, mother, and a catechist, life is so challenging for me. It was then when I was retrenched from my well-loved work as a campus minister of one of the Catholic schools here in Davao City. Darkness covered my life, and I was so depressed. But when I said in my prayers, "Not my will, but your will be done, O Lord," new opportunities opened. My Lenten journey this year is challenging since I have to seek God's guidance and enlightenment as I will make another major decision in my vocation as a catechist. I need to pray the last words of Jesus on the cross. Father, into your hands I commit my spirit. I may not die physically today, but I need to die in my own wants and desires. I have to let go and let God. May Jesus, the perfect steward of the Father, guide me. As I end my sharing, pray with me with a prayer of Saint Teresa of Avila. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things are passing. God never changes. Patience obtains all things. Whoever God lacks nothing, God alone suffices. And when that comes my way, I hope and pray that I can utter the words of Jesus. Father, into your hands I commit my spirit. Amen. Sama-sama natin magbalik tanaw sa mga pinagdaanan ng ating Panginoon sa ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Taas ang ating mga kamay, pikit ang ating mga mata, yapo ang inyong mga ulo, at damhin natin at pagnilayan ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dusa sa krus ng Kalbaryo. Lulog.
tunay na Panginoon. Hello mga katuwang at kayo GC, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating taunang Holy Week specials dito po sa Kapayagan TV at maging sa UGC. And I hope na kayong lahat ay napagpala sa pagtatanghal na ito at nawa patuloy tayong samahan ng Diyos sa ating mga pagbubulay-bulay sa mga pinagdaanan ni Jesus. Salamat po tayo sa ating mga nakasama sa reflection sharing sa bawat pitong salita. Unang-una po si Coach Alex Solano, Coach Joel Juarez, Coach Dr. Arvin Serrano, Coach Anjo Urani, Coach Maulen Tolentino, Coach Dr. Esmeña Katabay Celeste, at si Coach Loretta Juarez sa kanilang effort at pagbibigay ng reflection sharing ng mga nakaraang taon na maaaring may replay. And I hope sa susunod na pagkatanghal ng pitong huling salita ng Panginoong Jesus sa 2027, ang inyong lingkod po ang magbibigay paliwanag kung ano mga kahulugan, kung paano may papaliwanag ang mga kahulugan ng pitong huling salita ni Jesus. At nawa sa inyo pong lahat, paalala lamang po, lalo lang sa pagsapit ng Holy Week, tandaan po natin ang Holy Week ay hindi po inilaan para mag-beach escapade. Inilaan po talaga ang Holy Week para magnilay at pagsama-sama sa pananalangin. Nawa maging makabuluhan ang panahon ng pag-alala sa mga pinagdaanan ni Jesus. Kaisa po ang Kapahayagan TV at UGC, Unstoppable Grace Channel, sa buong sangkakristyanuhan sa pag-obserba sa panahon ng Semana Santa. At ito pong presentasyon nito ay alay ko po in loving memory of my father, Brother Resurrection Rex D. America, at ang isa naming kaibigan sa Ministeryo ng El Shaddai na nasa likod ng virtual prayer meeting during pandemic, si Sister Maybel Kanya-Pronto. At nawa po, alay po ang special Holy Week presentation na ito sa mga kapatid na umuwi na sa piling ng Panginoon. At lalo tigit, alay po ito sa ating Panginoon. Dito pong presentasyon na ito ay inihahandog po namin para sa inyo. At sa tulong ng Diyos, patuloy tayong gagabayan, iingatan at sasamahan. Tandaan po natin ang sinabi ng Centurion sa ating Panginoon, salita mo lamang, gagaling na ako. At naniniwala po ako na kayong lahat na nanonood ng pagkatanghal na ito ay pinagaling na ng ating buhay na Diyos. Sa oras na ito tayo po'y isa sa ating pananalaangin. Aming Amang nasa langit, maraming salamat po. At patuloy mo kaming sinamahan sa pagkatanghal na ito, lalo lang ngayong panahon ng Semana Santa. Nawa patuloy mo kaming gabayan, samahan at ingatan sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, at nawa makita sa amin ang diwa at pagpapahalaga ayon sa iyong kalooban at mithiin. Nawa sa panahong ito, patuloy mo kaming gabayan, samahan at ingatan sa buong panahon ng pagninilay.
Dalangin namin na matigil na ang mga sigalot sa Middle East upang gawing payapa ang dakong sinilangan ng iyong anak na si Jesus. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, kaisa na panambitang panalangin ng aming Inang Birheng Maria at ang lahat ng mga anghel ng banal sa langit. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesus Kristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo Diyos, sa walang hanggan sa mga mataganak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa espesyal na handog ng ating pitong huling salita ni Jesus. Ito po'y taon-taon po natin ginawang panata upang pagdinayan ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga salitang kanyang binikas habang siya'y nakabayubas sa krus. Ito po si Brother Ryan America. Maraming salamat at patuloy po tayong pagpalain ng ating buhay, banal at makapangyarihan. Maraming salamat.